World War III o ikatlong digmaang pandaigdigan mga sangkay, opisyal na daw pong nagsimula. So hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat. Isa sa binabantayan natin ngayon mga sangkay, itong pong nangyayaring digmaan sa pagitan po ng Ukraine at Russia na nag-i-escalate nga po, lumalala po talaga ang tensyon. At ito po yung nakikita natin ngayon mga sangkay na medyo delikadong sitwasyon. Ngayon, isa po sa dating general ng bansang Ukraine ang nagsalita mga sangkay na ang World War III ay nagsimula na daw mga sangkay. So totoo kaya ito? Tingnan po natin ang impormasyon. Anyway, bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.3 million subscribers na. So, ilang tulog na lang mga sangkay. 1.4 na po tayo. So, kung gusto mong mapabilang sa dumarami mga solid sangkay dito sa YouTube, ang gawin nyo lamang mga sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay. Mag-comment po kayo ng hashtag Solid Sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Alright guys, pandaigdigang balita tayo ngayon. Ito kasi ang balita. Ukraine war has officially begun. Ayon po ito sa dating opisyal o general ng Ukraine. Ayan, the former commander-in-chief of the Ukrainian army has a grim outlook on the state of the war. So siya po ang nagpasabog nito mga sangkay. Ayon po dito, Ukraine's former military commander-in-chief, itong si Zalonzhny, said that the direct involvement of Russia's autocratic allies in its war on Ukraine means that World War III has started. Ngayon kasi mga sangkay, di ba nga po itong Russia, tinutulungan na po ng bansang North Korea. Yung nga sinasabi po natin na delikadong sitwasyon. Kasi nagkakaroon na po ng mga alyansa ngayon mga sangkay na tumutulong sa pagitan ng dalawang bansang ito. At sinimulan po ng Russia. So saan ba patutungo ito? Possible mga sangkay, World War III. I believe that in 2024, we can absolutely believe that the Third World War has begun. Ayon po dito sa taong ito, who is now Ukraine's envoy to the United Kingdom during a speech. Grabe. Ngayon mga sangkay, eto na nga po. Maraming nagkomento dyan mga sangkay tungkol po sa sinabi po ng dating opisyal ng o general ng Ukraine. O, tingnan po natin ang reaksyon mga sangkay. Kung ito nga ba ay totoo. Nag-react po dito yung mga eksperto. Why do you think Putin fired back like this? What's he worried about, General? Yeah, well, first of all, Putin is really a master of psychological warfare. And in the Soviet Union and Russian playbooks, it always has been a major part of their conducting, kinetic warfare. And he's really quite good at it. I mean, look at it. He's forced the Biden administration never to give the Ukrainians what they wanted when they wanted it. And okay. Sa ngayon kasi mga sangkay, pinag-uusapan nila dito, itong ginawa po ni Putin na pag-respond sa pamamagitan po ng mga matitinding long-range missile. Laban po sa Ukraine at ang matindi dito mga sangkay, mga hypersonic missiles po ito. So, ibig sabihin, delikado ang Ukraine dito kasi ginagamitan na po sila ng mga matitinding missile. Hindi din po natin masisi, mga sangkay, ang Russia sa response nila. Dahil itong Ukraine, nauna na naman pong magpalipad ng kanilang missile na pinadala po ng Amerika. Pinayagan po sila ng US Kung kaya itong si Putin, mga sangkay, naghiganti din. So palala po talaga ng palala ang sitwasyon. it protracted the war. So Putin keeps coming. And that's what this is all about. He wants to stop the use of ATACMS
into Russia because he knows full well it already has. That can have some pretty significant impact. And certainly that's where he is, and that's what he's trying to get inside of Biden's head here and the Europeans' head. I think he cares less about Zelensky because he knows that Biden controls the switch here. Okay. So ito mga sangkay, medyo kakaibang ano lang to, kakaibang reaksyon ng isang geopolitical analyst na sinasabi po niya dito mga sangkay na itong si Putin ay dumidepensa lamang. Ang dahilan kung bakit nagpapalipad daw po siya ng mga missile, gumagawa po ng aksyon laban po sa Ukraine, is para i-remind ang lahat ng mga kaalyado ng Amerika na you have to stop. Itigil nyo na tong mga pag-atake sa amin. Kaya ngayon mga sangkay, may mga pagbabanta itong si Putin. And that's the reality of it. So, in my mind, this is an experimental missile. I doubt they have any arsenal of it because it is experimental. They don't have much of it. And he's trying to use this as much leverage as he can to change the behavior of the United States and also Zelensky. He says they Okay. Yan po yung babala din ni Putin ngayon mga sangkay, yung paggamit ng nuclear weapon nila. Yun ang delikado mga sangkay kasi just in case sa mangyayari yan, malaking problema yan sa ating mundo. At ito pa, ito po sa nakikita ko mga sangkay, itong Ukraine nagpo-provoke ngayon. Gusto po nilang dalhin ang digmaan ito sa mas malawakang digmaan pa. O, tingnan nyo po yung report mga sangkay. Ukraine nananawagan ng agarang reaksyon sa paggamit ng Russia ng bagong sandata. Nananawagan ng agarang reaksyon. Ang tinutukoy po ata dito mga sangkay, yung buong mundo. Hinimok ng Foreign Ministry of Ukraine ang international community na tumugon kaagad sa paglulunsad ng Russia ng ICBM laban sa Kyiv. Leslie Gumarang po para sa balita. Ang chinelas kami. Laban sa Ukraine. Ми закликаємо світову спільноту і кожного Sabi niya mga sangkay, we call on the international community and every leader. Ayan na, mga sangkay. Ito yung sinasabi ko na gusto ng Ukraine makisali na pong ibang mga bansa. Sa madaling sabi, ang Ukraine po ang may gusto na pumasok sa Third World War. лідера. Ang mali nila mga sangkay ngayon, mga sangkay, o ang kanilang problema ngayon, si Trump po ang uupong presidente. So, paano nila gagawin yan, mga sangkay? Eh, si Trump, ibang-ibang mga sangkay ngayon eh. Mukhang aalisan nga po ng suporta yung Ukraine. Кожну державу, які поважають статут ООН, уже зараз негайно Every state that respects the UN statute to right now. реагувати на застосування використання Росією Diba? нового Nananawagan po sila, mga sangkay. Parang sinasabi po nila na, tara na, samahan nyo na kami sa digmaan. So gusto po talaga nila magka-World War III na типу itong Ukraine. озброєння Damay-damay na. явно Immediately react to the use by Russia of a new type of weaponry. підвищення, в принципі, рівня озброєння, яке використовується проти України. This definitely is an escalation in terms of weapons used against Ukraine. Eh, sila din naman kasi nauna, di ba? Dapat hindi umiiyak yung Ukraine. Eh, sila yung nauna. Magpalipad ng missile, long-range missile, papuntang Russia, tapos ngayon ang palalabasin nila, parang may mali pa ang Russia. Ito ay opinion lamang mga sangkay. Kasi, klaro po kasi na ang Ukraine po ang gumagawa ngayon ng hakbang para lumala po itong gulo. Тобто не чекати там детальних експертних висновків, уже факт застосування нового типу озброєння, він є. Закликаємо реагувати і показувати Росії неприйнятність таких дій. Nananawagan din si Tiki sa mga kaalyado ng Kyiv Ayan na, mga sangkay, mga kaalyado daw nila. na umaksyon at bigyan ng tulong militar ang Ukraine na haharang sa pag-atake ng Russia. Ми потребуємо від партнерів і союзників конкретних дій для захисту життів, людських життів. А саме йдеться про, по-перше, зміцнення повітряного щита
над Україною. So, sa madaling sabi, itong Ukraine ngayon, ninangihikayat na talaga mga sangkay. Napasukin na po ang ikatlong digmaan pandaigdigan. Pero sana maging wise po dito yung lahat ng mga bansa kasi pag ginawa po nila yan, malaking gulo yan eh. Possible kasi gamitin na ni Putin yung kanilang mga nuklear. Well, ano sa tingin nyo mga sangkay itong nangyayari? Same ba tayo ng iniisip na itong Ukraine gustong pasukin ang ikatlong digmaan pandaigdigan at idamay lahat ng mga bansa? At ano po ang inyong reaksyon sa sinabi po ng dating general ng Ukraine na pumasok na nga daw po sa ikatlong digmaang pandaigdigan tayo ngayon sa ating planeta? I-comment po sa ibabang inyong mga opinion. Guys, meron tayong isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Nag-upload po tayo dito patungkol sa mga nangyayari sa ating mundo. Related po sa Biblia, mga propesiya, mga sangkay. Magaganda po yung ating content dito. Hanapin niyo po ito sa YouTube kapag nakita niyo na Sangkay Revelation. Click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-ingat pong lahat. God bless everyone.